galit na galit ka. Namumuot na yung galit mo sa puso mo. Sinabi ng Diyos, spread the love. Diba? So wala nang magagawa doon, kundi susunod na lang tayo sa utos natin, Panginoon. Dahil ang Panginoon, that's our heart and mind. Diba? Lalabot at lalabot tayo. To spread our love. Amen? Amen. So yun po ang ating transitional at dadako naman tayo sa ating points. Ito po ay John 15, verse 15, 12, 13, and 13, 14, and 15. Yun po ang ating John 15. John 15, 12. 13, 14, 15. Okay. Yan ang subject or wala? Bakit parang mabilis? Parang nag-ano kasi yun. Amen. Salamat. So mga kapatid, mag-pray mo naman tayo. Our Father in heaven, Creator in heaven and earth. Lord, thank you for this day. Thank you for this time. Lord, salamat sa panahon na to na binigay mo sa amin na nandito naman kami para makinig sa iyong mga salita. Panginoon, lubin mo po ako ngayong gabi para isiwala ang mga salita na aming isang puso sa isip ito, Panginoon. Panginoon, gabayan mo po ako ngayong gabi, O God. Help us to share your word, O God. Lord, salamat sa biyaya sa pang-araw-araw, Panginoon, sa kalusugan ng bawat isa sa amin, O God. Salamat sa pag-ingat mo sa amin, sa patungo dito sa iyong bahay sa bahan. At salamat din, Panginoon, hanggang sa amin makauwi sa aming mga tahanan. At salamat, Panginoon, sa iyong pag-ingat sa aming mga pamilya sa Pilipinas. At sa aming pastor, O God. Salamat sa pag-ingat mo sa kanyang kalusugan. At sa kanyang family, O God. Sa lahat po ng member ng simbahan ito, O God. Salamat sa pag-ingat mo sa bawat isa sa amin sa pagkakaisa. In Jesus' name I pray. Amen. So, mga kapatid, babalik na po tayo sa ating subject. Sa ating subject is about love. Ang ating tema ay love one another. Ang ating transition na is should we spread love one another. Ang ating points po, number 1 is love by sacrifice. Ano po yung love by sacrifice? Diba? My command is this. Love is other as I have loved you. Sorry na, di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Amen. Nagagawa ba natin yung mga kapatid? O baka naman sa asawa lang natin ginagawa yung pagmamahal? Dahil asawa natin yun. Pero kaysa anak lang natin ginagawa yun. Eh paano naman yung kaaway natin? Pinamahal ba natin? Di ba dahil natin? Mamahalin pa lang daw. Mamahalin ko lang yung kaaway. Siyempre, mamahalin natin kahit kaaway natin yan. We always to pray. Praise pa. Ay pagpe-pray natin yung kaaway natin na sana patawarin niya tayo at ipapatawarin din natin siya. Na sana magkakaroon din siya ng love sa kanyang puso. Di po ba mga kapatid? Sabi ni Jesus, sinabi niya na ang pag-ibig niya ay isang bagay na paglalatag ng bawat pakiramdam ng personal na pangailangan bawat kondisyon o limitasyon sa lakas ng pag-ibig at simple. Nakikinig ako. Thank you, Ate Annie. You're wonderful. Tulad ng malinaw na sinabi niya nito, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo, at kayo ay aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang
ang inuutos ko sa inyo, ito ay hindi lamang ang ating pagsasalamat para sa Kanya. Diba? Kung baga sa ano, ang laki na sakripisyo ng Diyos na binigay niya ng pagmamahal sa atin. Baga sa ano, ibigay niya ang kanyang buhay para lang sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak, ay sa kanyang mga kapatid. Diba? Dahil sinasabi niya dito tayo sa sabi niya dito sa verse 15-13, greater will love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Tulad ni Jesus. Sinacrifice niya yung buhay niya para sa kanyang mga kaibigan. Jesus, he called us friend or he called us brother and sister. Tinatawag niya tayong mga kaibigan or kapatid. Diba yun ang parang ano natin ngayon, yung parang traditional na tawagan natin kaya hindi mo siya kakilala yung called sister or brother or friend. She is my friend, kaya hindi mo siya friend. Tinatawag mo siyang friend, diba? Because our love, Jesus is love us. We follow Jesus. How we call, paano niya tayo tinawag? Paano niya tinawag ang kanyang mga kapatid? Or ang kanyang mga kaibigan. Kaya tayo mga sumusunod na lang sa kanya. Ay, dapat din natin sundin kung anong tawag sa kanyang mga kapatid. Friend or sister or brother. Because we always spread our love. Amen? Hindi ko na kayo tinatawag na alipin sapagkat hindi na nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinawag ko kayong mga kaibigan para sa lahat ng narinig ko mula sa akin. Kumbaga sa amin pantay-pantay tayo dito. Walang sino mang mataas. Pantay-pantay ang tingin sa atin ng Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap. Kumbaga sa ano, kahit amo mo man yan, yung amo mo pwede kanyang tawagan, she is my friend, she is my sister. May mga amo kasing gano'n, di ba? Minsan, sobrang liit yung tingin na sa atin. Hanggang ako niyan talagang tawag sa'yo. Meron din mga amo na tatawagin na, she is my sister, she is my worker. Ganun, di ba? Kumbaga sa ano, ang tingin nila sa'yo, we are same. Walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay tayo. Tulad ng tingin sa akin ni Jesus, ni Lord. Diba? We are same. Walang mayaman, walang mahirap. Kaya we are respect because we love one another. Amen. It is a choice and yes, even a command to express the love that we receive. Amen. How are we supposed to love our enemies? Ito yung enemies. Ano natin mamahalin na ating mga kapay? How then can we go about loving our enemies? How your enemies, the genuine respect that every human being deserves to learn. Learn to think of them with compassion. In cultivating compassion, it may help to visualize your enemies as the children they once were and somehow remain. Ano ba natin
pagmamahalin tulad ng tanong mo kanina, pamahalin yung mga away natin. Kagalit kayo ngayon. Pagkasama kulang mo lang sa kain mo. Kasi minsan nandun yung gusto ng namin natin. Yung nandun yung, di ba? Kulang na lang papatayin mo, sobrang galit mo. Pero paano natin dadalhin yun? How are we supposed to love our enemies? Paano tayo magiging compassion sa ating mga kaaway? Wala kang kaaway. Diba? Compassion, it may help to be visualized. Paano tayo mag-visualize? Diba? Kumbaga sa ano, if you always turn mind, nandiyan si Jesus, kumbaga sa ano, sinacrifice niya ang sarili niya para sa atin. Kumbaga sa ano, tayo, yan lang, kakayanin ba natin pumatay ng tao? Samantala si Jesus nag-sacrifice para sa atin. Para tayo tubusin. Ikunti pagmamahalan ng hinihingi niya na kaya natin ibigay sa kapatid natin. Hindi natin maibibigay, papatayin pa natin. Amen? Ang hirap, diba? Ang hirap mag-obey dun sa inutos ni Jesus. Love one another how, paano kita minahal, mahalin mo din natin yung kapatid. Diba? Kami Diyos kayo, no? Paano kung galit na galit ka? She always remembers this. Kung paano siya nag-sacrifice para sa ating mga kasalanan. Sino ba tayo para magkarusa? Sino ba tayo para pumatay? Di ba? Wala tayong karapatan. Si Jesus nga ang nagpapako. Nagsakripisyo para sa atin. Tapos tayo ganun lang. Kukunin natin yung buhay ng tao na wala tayong karapatan na kunin natin. Amen? We just only to spread the love. Paibabawin natin yung pagmamahal natin, isipin natin lagi, kapatid ko to, kadugo ko to. Kahit hindi tayo mag-isang ina, isipin na lang natin, isa lang yung ama natin, ang ating Diyos. Isa lang yung ating kapatid o kaibigan, si Jesus. Our way, patungo sa ating, patungo kay Lord. Amen? Okay, malinaw po ba yung ano natin? Point 1. Love by sacrifice. Amen? Malinaw po ba? Amen. Number 2 points po natin, love by selflessness. Love by selflessness. Love is Ano po? 2. 12. 15. 15-12. Love each other as I have loved you. 15-13. Sorry. Love by selflessness. Greater love. A greater love has no one than this, that he laid down his life for his friend. How do you lay down your friend? Life for a friend. Paano ba tayo mag-lay down sa ating kaibigan? Small sacrifice for the greater good of your neighbor is what is the meaning
expertise, talent, or money is the practical way to make a degrees, and when it comes to time, being present is the biggest. Through loving others, obeying in the love of Christ, putting others first by our action. Ano po ba yung love by selflessness? Dito ba? Love by selflessness, lalo na sa mag-asawa. Sa aming mag-asawa, nandun na yung love by selflessness. Nandun na yung jealousy. Minsan may mga bagay kasi na ikukumpara mo dun sa partner mo. Sana ganito ka na, katulad ka mo din. You always have to compare our partner. But supposed to be hindi pwede, hindi tama yan. Diba? Love, it means kung ano yung nakita mo dun sa taong yun, tatanggapin mo siya at mamahalin mo siya. Amen? Kahit sila ulo pa man yan, kailan mo magpigis. Dahil Pwede mahal mo siya. siya. Pwede yun. Because love is unconditional. Kahit bubugin ka na. Kahit bubugin ka ng mahal mo pa rin si Lord siya. Kasi may mga martyrs, kahit araw-araw pag may pansin bar, ano siya eh. Kahit araw-araw pa lang pag-ising mo, pagtingin sa labas pa lang si Panda. Dahil yung sarado. Wala kang magawa, mahal ko siya eh. Diba? Hindi mo kaya turuan yung puso na isang tao na talaga mahal niya isang tao. Wala na pagmamahal natin kay Lord. Wala na pagmamahal niya Jesus sa atin. Kaya ba siya turuan yung inuman? Baguhin yung puso. Kasi gan, hindi naman namubugbog eh. Kaya madali lang siyang mali. Kasi may mga bagay kasi tayong pamamaraan nyo, di ba? May love kasi na may, sometimes may hangganan. Diba? Nakikita ngayon, pero pag may mga bagay na pwedeng burahin yung love na yun, may mga bagay na parang tawag yun, tawag mo basta may mga bagay na kumbaga sa ano, from my experience, kahit ano pa man yung mga awayan namin dalawang mag-asawa, kahit ano na yung mga pagkakaroon namin, pero naging ibabaw pa rin yung pagmamahala ng isa't isa. Kahit may mga bagay na minsan hindi na kaya ay mga salita, hindi naman na kaya tanggapin. Minsan, wala na tayo. Wala na tayo, pero paano tayo? Wala na tayo barangay. Ganon. Pero pag nahimasmasan ka na, yung maalala mo yung mga nakaraan niyo, nangingibabaw pa rin yung pagmamahal mo at nabubura din yung galit mo. Because you love. Dahil si Jesus, si Lord nandyan, lalo na sa inyo mag-asawa. Nandiyan siya lagi sa inyo eh. Kumbaga sa ano, talagang ko-comfort kayong dalawa. Ngayon mainit kayo, nag-aaway kayo. Pero just a moment or hour yung init mo. Dahil nandiyan si Lord, ko-comfort kayong dalawa. And, balik naman kayo sa dati. You still have one another. Amen? Lalo na sa ating mga kapatid, kahit mag-aaway kayo mga kapatid, kahit ano pa may mga masasakit na salita na pinagsasabihin sa isa't isa, pero may ibabaw pa rin yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Kung naisip mo pa rin yung kapatid ko pa rin yung kapatid mo pa rin. Diba? You still love your sister or brother. Amen. Kahit ano pa may mga masasakit na salita na binitawan niyo ng bawat isa, pero mahal na mahal niyo pa rin ang isa't isa. Amen?
Malinaw na po yung points po natin. Love by sacrifice. Love by selflessness. Selfishness. Sorry. Hello, sacrifice. Number 3 points po natin. Love by surrender and expectation. 15:14. You are my friends if you do what I command. Sabi ni Jesus. Sabi po sa John 15:14. What does Jesus mean here? However, Jesus' words seem to connect the man prior and condition to sin. It may have been that the man's disability was the result of person choose. At the same time, Jesus may simply be reminding the man that there are worse things that being, including the internal penalties of sin. Love by surrender and expectation. Ano po ba yung mga love and surrender and expectation natin? Love by surrender and expectation. Yes. Ano mga expectation natin? Sabi ni Jesus, you are my friends if you do what I command. Ano ba yung mga command ni Jesus? Ano ba yung mga command niya sa atin? Love your neighbor. Love your neighbor. Amen. Love your neighbor. And you are my friend if you do what I command. Kung kaibigan kita, sundin mo kung ano man ay utos. Love one another and love your neighbor. Okay, dalawa na po sa ating points 14. Love by unconditional. 15:15. Sabi po sa John 15:15, I no longer call you servant because a servant does not know his master business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you.
unconditional pa natin. Mga kapatid. Ang ganda ng mic. Love unconditional. Conditional. Love without sticking attached. It's love you offer friendly. You don't base it on what someone does for you in return. Hindi tayo mag-expect. Halimbawa yung kaibigan mo, kahit di ka mahal, kailan mahal mo pa rin. Diba? Di tayo mag-expect ng mga ano na ibabalik sa atin, kung ano man na ibigay sa atin. We just think we are always assured. Diba? Mas masaya at mas masarap na makapagbigay tayo at makapag-share tayo sa kapwa natin. Kaysa magre-receive na lang tayo na magre-receive. Amen. You simple love them and want nothing more than their happiness. This type of love, sometimes called compassionate or a gap of love, might or sounds somewhat familiar. For loving someone without expectation and in return. Because we always love one another, we always love our sister. Ibigay natin kung ano na yung kaya natin. I-share lang natin kung ano yung dapat natin i-share. Lalo na dito sa atin, dito sa church. I-share lang natin kung ano yung kaya natin, hindi naman nag-reading yung wala dito. Lalo na sa ating mga ministry, we always will share each other. Dito sa church, dito sa mga member, kung isa-isa sa atin na nangangailangan, higit na nangangailangan, diba? We always sharing kung ano lang yung kaya natin. Diba? Kung natulungan man natin ng tao na yun, kung nakita naman natin siyang tumaas na, natin bumaba siya, tapos ngayon na natin nakita siyang tumaas na, yung taong tinulungan natin, eto na pala siya. Diba? Happy tayo dun. Happy tayo dahil dati ganito lang siya, nung natulungan natin siya, share natin yung dapat natin i-share sa kanya, ngayon naging ganito na siya. Tumaas na siya. We always so happy for her or him dahil sa kanya ding perspective sa kanyang buhay. Kung sa nagsusumikap, hindi lang siya umasa doon sa sharing o binigay sa kanya ng kanyang mga kapatid, kundi nagsusumikap siya. Pero dahil lang din sa sharing at tulong sa kanya ng mga kapatid, parang doon siya kumukuha ng lakas kung paano din siya magsusumikap sa kanyang buhay. Siyempre, hindi na natin kailangan antayin pa kung babalikan pa ba tayo niya o maalala pa ba niya. Ang importante, nakatulong tayo sa kanya. Amen. Dahil marami dito sa church. Maraming natutulungan. Kung nakikita natin, ganda na yung buhay, nakikita natin sa post, oy, natulungan ko yan, pero ganda mo, ganda na ng buhay. Diba? Kahit di ka na malala, makita mo na okay ng buhay niya, masaya ka na, diba? Dahil naging part ka doon sa buhay ng tao na yun. Diba? Kahit di ka mo niya malala, kasi malala mo siya, nabigyan mo